Mapagpalang umaga, kaibigan. Ang pagbubunyag. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan. Dito po sa Biblia, sa Gawa 27, iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol at siniyasat sila ng pinakapunong pari. Sinabi niya, hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng Yesus na yan? Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong mga itinuturo. Nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod, hindi sa tao. Yung punong mga pari po noon, udyo po sila. Ano po? Ngayon, pinagbabawalan sila Apostol Pedro at saka yung kasama niya na mangaral sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pero hindi po sila napigilan. Kaya po sila iniharap sa kuukuman. Ano po? Upang siyasatin sila. Anong sabi ni Pedro? Maliwanag po ang sabi ni Pedro. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Yung mga Sanhedrin po, yun ay mga tao na matataas ang tungkulin sa kanilang simbahan noong panahon na yon. Sila po yung mga taong nagpapatay kay Jesus. Kaya sabi nila, pinagbibintangan nyo pa kami na kami ang nagpapatay sa Kanya. Ano po? Pero ang totoo niyan, sila talaga nagpapatay sa Panginoong Jesucristo. Dito po, meron po nakalagay dito, tignan po natin ano. Sa Gawa 3:15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami, sabi po ng mga apostol, sa pangyayaring iyon. Kaya po sinasabi nila na silang nagpapatay kay Jesus kasi nga nasaksiyan ng mga apostol ang kanilang ginawa kay Jesus. Ngayon, ang tawag dito, umi-skip pa itong mga puno saserdote. Ang sabi, pinagbibintangan nyo kami. Kita nyo po, nagbibintang daw po ang mga apostol tungkol sa pagpatay nila kay Jesus. Pero ang totoo, ano sabi ni Pedro? Saksi kami, nakita namin. Yan. Ngayon, ang nangyari, patuloy po sila nangaral sa pangalan ni Jesus. Tignan natin, anong pangangaral ang ginawa nila? Bakit lumaganap na po sa Jerusalem? Nagsimula sa Jerusalem Kasi ang utos ni Jesus, mula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng kaduduluhan ng mundo. Ano po? Ang pangangaral. Doon po nagsimula. Kaya nung panahon na yan, wala na si Jesus, nasa langit na. Sila po ay nangaral, nagsimula sa Jerusalem. At marami pong sumampalataya. Ano? Kaya sabi niya, tignan niyo po yung sinabi ng mga Hudyo. Sa 28, sinabi niya, hindi ba't maigpit namin kayong pinagbawalan mangaral sa pangalan na Yesus na iyan? Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Lumaganap na po ang aral sa Jerusalem. Ano po? Ngayon, ano ba pangangaral ang ginawa nila sa Jerusalem? Ayot pa po dito sa Biblia ay dito po sa 42.
ng gawa 5. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yun lang po pinangangaral nila, no? Si Jesus yung Kristo. Wala po silang ibang pinangangaral. Ngayon, bakit nila pinangaral na si Jesus ay siyang Kristo? Nila Apostol Pedro. Nagsimula sa Jerusalem. Ano po? Ngayon, meron pong isang tala dito na babasahin natin. Ano po? Yun tungkol sa panahon ni Pedro at ni Jesus. Ano po? Doon sa Mateo. Kung bakit po sinabi ni Pedro, yung mga apostol, wala silang ginawa kundi ipakilala si Jesus sa mga tao na siyang Kristo. Ano po? Titignan po natin para maliwanagan tayo. Dito po sa Mateo 6. Itong ginagamit ko pong Biblia, Magandang Balita Biblia, 2005, copyright 2005. Ano po? Itong ginagamit ko pong Biblia, Magandang Balita Biblia po ito, copyright 2005. Ano po? Ito po. Ayan. Yan, Magandang Balita Biblia po, copyright. Naka-cover po. Nilagyan ko kasi malambot ang balat. Nilagyan ko po ng patigas para hindi siya lalampalang ganon. Ano po? Ayan, nilagyan ko pa ng litrato. Ayan, ano po? Ayan. Dito po, basahin ko po dito sa Mateo 16 sa 13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, yung mga apostol po, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao, referring to Jesus. Ginagamit po yung titulong anak ng tao ni Jesus kasi po, nagkatawang tao po siya, ipinanganak siya ni Maria. Kaya po, lagi niya po sinasabi yon, anak ng tao, ano po? At sumagot sila. Ito sagot nila Pedro. Ang ilan po? Kayo si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi, kayo po si Jeremias o isa sa mga propeta. Ito po yung taguri ng tao kay Jesus, mga propeta. Tao po yan. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, referring sa mga apostol, sila Pedro, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, ano po? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Maliwanag ang sagot ni Pedro. Anong sagot ni Pedro? Sa tanong ni Jesus, para sa inyo, sino ako? O sagot po ni Jesus, kayo po ang Kristo. O sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Bakit hindi sinabi ni Jesus, ikaw si Jesus? Bakit sinabi niyang ikaw si Kristo? Samantalang ang kausap niya ay si Jesus na nagkatawang tao. Ngayon, si Pedro ba ay mali ang sagot? O si Pedro ba sa kanya nang galing yung sagot na yon? Tignan natin sa kasunod na talata. Sa verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Judas, ni Jonas, referring to Simon Pedro. Ano po?
Sabi ni Jesus, mapalad ka, Simon Pedro, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ayun po, yung palang sagot ni Pedro sa tanong ng Panginoong Yesus, sino ako para sa inyo? Kasi sa mga tao sa panahon na yon, ang sabi nila, isa kang propeta, si Jeremias, si Juan na nagbabautismo. O ngayon, sa inyo, sino ako? Sabi ni San Pedro, ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung palang sagot ni Pedro na yon, ginamit ng Diyos ang bibig ni Pedro. Ang totoong nagsabi nun ay walang iba kundi ang Diyos. Ulitin ko po Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat katotohanan ito'y hindi inayag sa iyo ang sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino daw po nagpahayag kay Pedro? Ang Ama na nasa langit, sabi ni Jesus. Na sino si Jesus? Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang may sabi po ng Diyos mismo, ang Ama ni Jesus. Ginamit lang po yung bibig ni Pedro. Kaya nung nangangaral na po sila, nung ang Panginoong Yesus sumakyat na sa langit, ginawa po nila doon sa gawa nga, na sabi nila Pedro, araw-araw silang nangangaral sa mga templo, sa mga bahay-bahay, wala silang ibang ipinangangaral sa mga tao, kundi si Jesus ay siyang Kristo. Kasi po yun ang sinabi ni Pedro nang tanungin sila ni Jesus. Yun po lang sagot ni Pedro, yun ay pahayag ng Diyos mismo. Parang ganito po. Si Jesus, sabi ng Diyos, ikaw ang Kristo, ang anak ko. Ganun lang po kasimple yun. Ibig sabihin po, magkasama po yung Diyos at ang anak. Ano po? Ngayon po, sa panahon natin, naglipa na po ang mga bulahan. Yung bulahan, yung mga nagtuturo, nagbabasa rin naman ng Biblia, pero ibang kanilang tinuturo. Ano po? Ano sinasabi nila? Si Jesus daw ay tao. Si Jesus daw ay tao, hindi Diyos. Yun lang Kristo Ibig sabihin po ng Kristo, tagapagligtas. Tignan pa natin ang isang sulat ni Apostol Pedro. Ano po? Ang ibig sabihin po ng Jesus ay siyang Kristo, siya po yung tagapagligtas. Ang Kristo. Dito po sa gawa pa rin, sa 4:12, sabi ni Apostol Pedro, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na sino mang tao sa mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo mangaligtas o maligtas. Ano po? Sino tinutukoy niya rito? Sa kanya lamang. Kay Jesus lamang. Kung pupunta po tayo sa verse 10, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa cross, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, yan, sa verse 11, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, at siyang tanging batong panulukan. 12, sa kanya lamang, ayan,
Kay Jesus po matatagpuan yung kaligtasan. Kaya sabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Yun ay pahayag ng Diyos kay Pedro. No po, so sinabi pala ng Diyos kay Pedro na si Jesus ay tagapagligtas, siyang Mesiyas, siyang Kristo. Ano po? Pero marami nagsasabi na si Jesus daw hindi tao, ay hindi Diyos, kundi tao lamang. Kung tao si Jesus, lalabas tao din ng Diyos, ang kanyang ama. Pero ang kanyang ama ay nakatira sa langit. Mateo 6:9. Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. Yun ang tinuro ni Jesus sa mga apostol na sila Pedro. Ano po, kasi nagtanong ang mga apostol, Jesus, turuan mo kaming manalangin kagaya ni Juan na tinuturuan ng kanyang mga halagad. Kaya sabi ng Panginoong Yesus kina Pedro, ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka. Nasaan daw po ang Ama? Nasa langit. Kung si Jesus ay anak ng Diyos, di tagalangit si Jesus. Wala naman po nakatirang tao sa langit eh. Ang langit po, dako ng tirahan ng Diyos at si Jesus at ang kanyang mga anghel. Wala pong tao ron. Ngayon kung sasabihin ng isang reliyon, si Jesus hindi Diyos kundi tao. Hallelujah. Ang katwiran nila, nung maglihi daw po si Maria, ang nakalagay, nagdadalang tao. Di natural naman, nagdadalang tao talaga dahil nagbuntis si Maria, pero wala pong na anumang similya ng lalaking pumasok sa kanya. Pero nung after niya pong magbuntis kay Jesus, nagkaroon po ng anak si Jesus, ay si Maria, kay Jose. Ano po, dalaga siya nung yung Holy Spirit po, pumunta kay Maria. Dito po na-develop sa kanyang sinapupunan ang Jesus. Kaya nung mga anak po siya, tao siya. Kaya sinasabi niya, anak ng tao. Lagi ni sinasabi ni Jesus yan. Hindi naman niya sinasabing, siyempre nakikita siyang face to face, harap-harapan. Kaya sinasabi niya, anak ng tao. Ano po? Kita nyo ang tanong niya kina Pedro? Ano daw ang sabi ng mga tao? Na ako'y anak ng tao? Ayun, ang sinasabi nila, hindi daw po Diyos. Simple lang. Ikaw kaibigan, nanonood, tatay mo, nanay mo, tao, nung magani mo, hindi ba? Sino lumitaw? Hindi ba ikaw, tao? Yung nagsasabi pong hindi Diyos si Jesus kundi tao, yan po ay mga alagad ni Satanas. Produkto sila ni Satanas kasi po sabi ni Jesus, may anak si Satanas dito sa lupa. Sila po yon. Yung mismong kababayan ni Jesus noon, mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Gayon din ang mga reliyon ngayon dito sa mundo na nagsasabi si Jesus ay tao lamang, hindi Diyos. Kailanman. Tinuldukan na nila kailanman. Pero sa Biblia po, maling-mali sila. Kumukontra po sila sa sulat ng Panginoon at sa kanyang mga apostoles. Ano po? Kaya magbuhat noon, ang pinangangaral nila Pedro, si Jesus ay siyang Kristo. Sinasabi nila sa mga tao, siyang tagapagligtas. Yun pong ibig sabihin ng Kristo. Kaibigan, nalilinawagan ka na ba? Ano? Yan. Kaya po tayo bilang mga tao, kapag sinabi natin tayo sumasampalataya sa Panginoong Yesus, lahat ng nakasulat sa Biblia, paniwalahan mo tungkol kay Yesus. Pag sinabing si Yesus ay nagkatawan tao, totoo yun, nagkatawan tao siya. Kasi po wala siyang katawan na gaya ng tao. Yung tao may laman at dugo. Sige, sugatan mo yung katawan mo kaibigan, di ba dudugo? Ang tao binubuo ng laman at dugo. Pero si Jesus, wala po siyang laman at dugo.
Dito po, meron kong babasahin. Sa Hebreo po, meron nakalagay na kagaya nito. 14. Dahil lang mga hanak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. O, kita nyo po? Yung mga anak na tinutukoy po na tao, yun po yung mga sumampalataya kay Jesus. 1:12. Lahat na sumampalataya sa Panginoong Yesus ay itinuring na anak ng Diyos. Ito po yung tinutukoy dito sa 2:14 ng Hebreo. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. So, kita niyo po, hindi po talaga tao si Jesus, naging tao si Jesus. Kailan yon? Nang sugoy ng Diyos dito sa mundo para tubusin ang kasalanan ng tao. Pati yung mga bulahan. Kasama sa tinubos ni Jesus kanya lang. Bulahan nga sila Kampo sila ni Satanas. Ano po? Pa-impyerno sila siyempre. Ayon sa Biblia. Revelation 21:8. O tingnan nga natin. Kaya sabi ko po sa inyo, sinasabi nila, naniniwala naman kami sa Diyos. Naniniwala naman kami kay Jesus. Ginagamit pa nga ang Diyos, ginagamit pa nga Panginoong Jesus Pero, hindi sila naniniwala. Ginagamit lang. Pero ang totoo nun, hindi talaga sila naniniwala. Kung naniniwala lang sila sa Diyos, maliwanag ang sabi ng Diyos. Yang si Jesus, anak ko yan, yang ang Kristo. Ibig sabihin, wala pang tao, kasama na yung anak. Tapos kung ano-ano pang kanilang paglulubid ng kasinungalingan. O, tignan natin. 21:8 ng pahayag. Meron nakasulat po rito. Sabi niya, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam, nakahalayan. No po, ayan. Pahayag 21:8. Ulitin ko, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao. O, marami pong reliyon sa mundo ngayon, especially sa Pilipinas. Meron po silang reliyon, ang ginagawa nila, pumapatay sila ng tao. Iba't ibang reliyon po yan. Yung dalawang reliyon dito sa Pilipinas, nagdimandahan pa. Sabi ng isa, mamamatay tao kayo. Sa loob ng templo nyo, pumapatay kayo. Ang sagot naman nitong isa, kayo rin sa loob ng templo, pumapatay din kayo. O, nagbintanga sila nagpapatayan ng tao. Totoo naman nagpapatayan sila. Nasa korte po yan. O, saan daw pupunta yung mamamatay tao? Di sa impyerno. Ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. O, sinungaling lahat daw po. Wala silang ginawa kundi magsinungaling O, Diyos ba si Jesus? Ay, hindi Diyos yan. Tao lang yan. O, kita, nagsinungaling pa sila? O, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na supre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ngayon, meron ba silang makakasama ron? Ito po, sa Revelation pa rin, pahayag, chapter 20, verse 10. Ang sabi ay ito, at ang dyablo na nandaya sa kanila, itinapon sa dagat na hapoy at asupre, ang pinagtapunan din sa alimaw at sa uwad na propeta. Yung uwad na propeta, yung leader ng simbahan yan, na hindi nagsasabing totoo, kaya nga uwad Fake. Peke. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi magpakailanman. O, kita nyo po? Wala pong hangganan yung parusa doon sa impyerno. Itatapon yung mga mamamatay tao. O, itatapon yung mga sinungaling. Sinungaling po sila Nakalagay na nga sa Biblia, si Jesus, siyang Kristo. Sabi ng Diyos, sasabihin nila, tao yan, tao yan. O, kita nyo?
Yung sinabi ng Diyos kay Pedro, wala pang tao, siya ng Kristo. Kaibigan, mag-isa naman. Ano pa? Meron pa po akong babasahin. Ang gusto kasi ng mga bulahan, yung mga alagad ni Satanas, hindi lahat ng laman ng Biblia binabasa nila. Selective po sila, namimili lang. Anong gusto nilang basa? Yung sinabi ni Jesus, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na gusto nyong patayin. Yon, number 1 yon. Paborito nila yan. Ano ba? Yung sinabi ni Pablo, walang tagapamagitan sa Diyos kundi si Jesus na tao. Yon, paborito rin yon. Oh. Kaya lagi nila sinasabi, ano ang likas na kalagayan ni Jesus? Babasahin po nila yung sinabi ni Jesus, ako'y tao, nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Yun lang ang ang laki ng Biblia eh. Yung tungkol po sa 1, Mateo, Marcos, Lucas, 1. Yun lang ang basahin mo eh. Huwag mo na isama yung sinulat ng mga apostol. Nakalagay na si Jesus dyan ay Diyos. Pero ayaw nilang paniwalaan si Jesus. Kaya nga, alagad sila ni Satanas. Ginagamit nilang pangalan ng Diyos, ginagamit ang pangalan ni Jesus. Kung minsan, nasa simbahan pa nila yung iba dyan eh. Nakalagay. Diba? Pero, kampo sila ni Satanas. Eto, sa 17 ng 1. Paborito na yung 17 na yan. Pero hindi ko na po babasahin yung paborito nila. Dito po tayo sa 5. 17 ng 1, 5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalatian taglay ko sa piling mo. Nagsasabi si Jesus. Ulitin ko Oy, kayong mga mahilig, paborito nyo, 1:17, 1:3. Ako naman babasahin ko sa inyo, 17:5. Kayo naman, sa 3 lang kayo. Kasi yun ang paborito nyo. Sige na nga, basahin ko yung paborito nyo. Paborito ng mga kulto. 1:17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang isa tunay na Diyos at makilala nila si Jesus na iyong isinugo. Yan. Paborito ng mga alagad ni Satanas yan. Yun po kinukot nila dyan. Iisang tunay na Diyos. Kaya hindi po nila matanggap si Jesus ay Diyos. Kasi isa lang daw. May mga pilosopo pa dilalabas, 2 Diyos nyo. Kung si Jesus ay Diyos nyo, di 2. Sila naman, 2 rin ang Diyos nila. Sabihin nyo sa kanila ito. Yung una, parehas tayo ang Panginoon Diyos. Pero yung number 2, sa akin, si Jesus ay Diyos. Pero hindi siya Ama. Sa kanila, yung ikalawa nilang Diyos, alam niyo po kung saan nakasulat yun. Hebreo 1:8. Yung luklukan na niluluklukan ni Jesus, yun po daw ang Diyos, yung luklukan. Pero si Jesus na lumuluklok, hindi Diyos. Tingnan niyo po yung kanilang pandaraya. Kaya minsan sabi ko, hindi ganito kayo manalangin. Ama namin Diyos. Tapos nasabi na nila yung kahilingan nila. Ito po ang aking kahilingan sa pangalan ng luklukan na Diyos. Dinaloko na. Yung luklukan sa Hebreo 1:8, yun po ang Diyos sa kanila. Kaya 2 Diyos nila. Yung isa, luklukan. Pero sa akin, ang Diyos, Diyos ko. Si Jesus, Diyos ko. Hindi yung luklukan. Amen po ba? Ito yung 5.
Tignan natin ang sinabi ni Jesus sa 1:17:5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalatian ko sa piling mo bago palikahin ang daigdig. Yo, maliwanag, ano po? Bago palikahin itong mundo natin, wala pa tayo. Nasaan si Jesus? Nasa piling ng Diyos. Taga saan ng Diyos? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Tagalangit. Di naturalmente, kung tagalangit ang Diyos, tagalangit si Jesus kasi ang sabi ni Jesus, nasa piling mo ako. Hindi ba napakaliwanag yan, kaibigan? Nasaan daw si Jesus? So, sige, ulitin nga natin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalwalatian taglay ko sa piling mo bago palikahin ang daigdig. Wala pang taho, wala pa yung mga kulto. Magkasama na po yung Ama at Anak sa langit. Nagsasalita si Jesus dito sa lupa. At sabi po sa 17:1, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. O, tumingala po si Jesus sa langit. Di ba maliwanag naman yun, no? O, maliwanag po. Pagkatapos sasabihin ng mga lagad ni Satanas, yung mga nagsasabing hindi Diyos si Jesus, kundi tao, kagaya nila, kagaya natin. O, hindi pa buo sapat sa inyo yan na sinabi ni Jesus? Bago palikahin ang mundo, magkasama na po silang magtatay. Kaya kayong mga kulto dyan, mag-ingat-ingat kayo. Ginagamit ninyo yung relay ninyo, pinupuwersa ninyo ang lahat ng tao. Pati gobyerno, pinakikialaman ninyo. Merong impyerno naghihintay sa inyo. Bato-bato sa langit, kung tamaan kayo, kayo nga yan. Kayong mga nagtuturo na si Jesus hindi Diyos. Marami pong ganyan reliyon. Hindi lang po isang reliyon. Marami. Ginagamit ang pangalan ni Jesus pero anong gusto nila? Pumapatay sila ng kapwa-tao. Dahil lang sa reliyon nila, pinapatay nila. Oh, di ba totoo yan? Nagkakadimandahan na nga kayo eh. Tungkol lang sa pagpatay nyo sa isa't isa eh. Oh. Kaya mag-ingat kayo kung ang reliyon nyo po, hindi sinasabi si Jesus ay Diyos. Layasan mo yan. Itiwalag mo na ang iyong sarili dyan, kaibigan. Huwag ka na maghintay itiwalag ka. Ikaw na mismo, tumiwalag ka na. Ang dami naman po mga born again Christian dyan, nagsasabi ng katotohanan, kahit na maliliit na simbahan lang. Basta ang importante, si Jesus ay Diyos sa kanila. Kaya sana naman nandiyan kayo sa mga lipores ni Satanas. O, anong gusto nyo? Malaki simbahan papuntang impyerno? O malit na simbahan papuntang langit? Eh, yung malalaki simbahan, nakakatakot yan. Bakit? Pa-impyerno? Okay po yan ha. Nakatala po sa Biblia, binasa ko. Wala po akong dinagdag. Walang hokos-pikos. Hokos-pikos. Pikos, eleksyon yun eh. Marami nangyayaring eleksyon, no? Pikos-pikos. Mandaraya. Pa-impyerno kayo. Dinadaya nyo pati tao sa eleksyon. Di nyo sinasabi ko sino ang totoong nanalo. Para lang ano? Ting ting! Ting ting! Ting ting!
matingting kayo sa impyerno. Ayan, ano po, kaibigan, nasa programa po kayo ang paghahayag o ang pagbubunyag. Pagbubunyag na ngayon ito, ha? Ang pagbubunyag. Yan. Sa akin po naman ay ang pagbubunyag ng katotohanan ayon sa banal na kasulatan. Ayan. Ano po? Ayan. Nakita niyo? May sombrerong ano yan? Pang Disyembre. Wala daw Pasko sa kanila. Ito pa, sasabihin ko, yung mga kulto. Wala daw Pasko. Pareho silang walang Pasko pero nag-aaway eh. Oo. Tanungin mo yung isa kung may Pasko. Sagot niya wala. Tanungin mo yung isa kung may Pasko. Sabi niya wala. Pero nagdidimandaan po sila. Nagsabi, oy, mamamatay tao ka. Sagot dito isa, mamamatay tao ka rin. Pareho silang mamamatay tao ayon sa kanila. Ayon sa kanila, wala din Pasko. Pero subukin nyo po pagdating ng December. Limbawa, walang Pasko sa iyo, no? Huwag mong kunin yung binibigay na 13-month pay o bonus ng opisina. Kasi kaya meron 13-month pay, meron bonus. Dahil may Pasko. Kasi pag hindi December, wala naman pong Christmas bonus eh, di ba? Eh di kung totoong walang Pasko sa inyo, di wag mong tanggapin yung Christmas bonus. Eh hindi eh. Ang tatakaw. Ang sabi nga ng kakilala kong mga Katoliko, pag lumamon, ayun po taguri sa kanila. Siguro nakakita sila. Ang lakas lumamon. Pagkatapos gusto nila meron pang take out. Itong mga nagsasabing hindi Diyos si Jesus. Hindi ko rin masisi yung Katoliko na yun na nasabi niyang gano'n. Siguro nasaksiyan niya. Kaya niya naikwento sa akin. Ang lalakas lumamon. Oh. Kung walang Pasko sa iyo, huwag kang tatanggap ng Christmas gift, huwag kang tatanggap ng Christmas bonus, huwag kang tatanggap ng 13th-month pay, huwag kang tatanggap ng 14th-month pay tuwing Disyembre. Oh. Eh mga praning ito eh. Oh. Sige nga, huwag niyong tanggapin. Pero ang totoo niyan, nakikipamasko sila sa mga ibang reliyon. Pag nandun na sila, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. Nakikilabon lang. Mga bulahan. Tandaan niyo po ano, natatawa ako ano. Noon po, meron akong katrabaho. Si Kristo at tao, Indo Diyos. Pagka nagbibigay po ng bonus sa amin, nagkikipagunahan pa eh. Nakasama ko sa trabaho eh. Wala daw Pasko sa kanila pero nakikipagunahan pa. Yung kumpanya po mag-celebrate ng Christmas party, nakikikain. Alam niyo po, kung walang Pasko, walang Yesus na tagapagligtas. Yan ang totoo. Ang diwa ng Pasko means Christ the Savior. Kaya pinanganak si Yesus. Yan ang ibig sabihin ng Christmas. Ipinanganak ang tagapagligtas. Si Yesus po yun. Nagkatawang tao. Yung Kristo sa langit bumaba, nagkatawang tao. Yun ay tinatawag nilang Yesus. Kaya sa inyo mga kaibigan, August pa lang naman ngayon, ako na unang babati sa inyo. Kayong mga kulto, hindi Diyos si Jesus, kundi taong kagaya natin. Merry Christmas sa inyong lahat. Maligayang Pasko.
Apa? O, kayong malalakas lumamon. Walang Pasko? Huwag kayong magkikain. Ang problema, nakikikain kayo eh. Napag-aalata, matatakaw kayo. Pagkatapos gusto nyo, meron pa kayong take-out, pabalot. Palibasa, mga halagad ni Satanas. Sino si Satanas? Sinungaling. Ano yung halagad niya? Mga sinungaling din. Wala daw Pasko, nakikipaguna sa lamunan. Okay, hanggang dito na lamang po ang pagbubunyag. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano ba? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen? Ayan. In Christ alone.